Last 3 months ago, ay gusto niyang ipasok sa wrong hole. Napasigaw ako at ang sabi ko sa kanya, wag mo naman akong babuyin. Itinatanggi niya pa na nadulas lang naman daw siya. Diring-diri ako sa kanya na parang naapakan niya ang pagkababae ko. 18 years old ako nang namasukan ako bilang kasangbahay. Kasama na rin ang pag-aalaga ng aso. Na habang nag-aaral ako curious ako kung anong feeling ng may seryosong jowa. Hindi nagtagal ay meron akong nakilalang lalaki. Kaibigan niya ang jowa ng pinsan ko at long distance kami. Then after 1 month ay nagkita kami at nagkatikiman. Then after nun nanlamig na siya sa akin. Palaging walang time, pagod or di kaya ay antok na daw siya. Ganun siya palagi. Naikwento ko sa pinsan ko na nag-break na kami. At dun nga ay inamin ng pinsan ko na meron palang ibang jowa yung lalaking yon at 6 years na pala sila. Sa sobrang sakit ay nag-slas ako noon. Na-depress ako noon at wala rin akong ganang kumain. At habang nag-move on ako ng time na yon ay merong naikwento sa akin yung classmate ko. Meron daw siyang barkada at hindi ko alam na palagi pala akong ini-stalk sa Facebook. Inad niya ako at inaccept ko naman. Magmula noon ay nagka-chat na kami pero para sa akin ay wala lang naman yon. Dahil nga wala naman akong pake sa kanya. Hanggang sa kinaibigan niya ako at kinuha niya yung loob ko. Tinanong niya rin ako kung may jowa ba ako that time. Ang sabi ko naman ay wala. Kaka-break ko lang. Alam niya na sobrang mahal ko yung lalaki at todo advice siya sa akin. Hanggang sa sinabi ko sa kanya ang lahat ng sakit na halos sa 1 month na yon ay ako yung nag-open sa kanya. Hanggang sa nagkita na nga kami. Tulala siya at hindi makapagsalita sa first meet namin. Magmula nun ay nanligaw na siya sa akin. Pero wala akong gusto sa kanya at wala akong gana. Hanggang sa tumagal lang 2 months ang pandiligaw niya sa akin at lahat ng nanliligaw sa akin ay hinaharang niya. Binablock niyang lahat sa Facebook account ko. One time naglasing ako at nagbiro ako sa kanya. Sabi ko magpunta ka sa amin at manligaw ka. Halos 1 hour and 30 minutes ang biyahe pero nagpunta pa rin siya. At yun nga, nadatnan niya ako noon na lango sa alak. Para sa akin kasi gusto kong makita niya kung ano ako. Then after 1 week ay nagpunta siya sa bahay ng maraming dalang pagkain. Niligawan na niya ako ng personal. Nagsisibak siya ng kahoy, nag-iigib ng panligo ko. Gumagawa rin siya sa gawaing bahay namin. Sobrang bait niya. Hanggang sa pinakilala niya na ako sa pamilya niya that time. Pero hindi ko pa rin talaga siya mahal. April 23, 2018 ay sinagot ko na siya. May nangyari na sa amin kaagad at nalaman yon ng magulang ko. Kasi nga palagi akong nasa kanila. Para sa akin kasi hindi ko kayang pakawala ng ganong klase ng tao na kahit nga wala naman talaga akong gusto sa kanya. Only child nga pala siya, matino, chinito at maitim na chubby. At ayun nga, pinagsama na kami. Palagi siyang nagmamakaawa sa akin noon. Sinasabi niya pa na sana siya na lang daw yung mahalin ko at hindi daw niya ako sasaktan. 1 year ago bago kami ikasal ay natutunan ko naman siyang mahalin. Hindi naman ako nagsisi kasi para sa akin, perfect husband siya. Tigasin pero tako sa responsableng ama at asawa. May isang bagay lang na hindi ako gusto. Yun ay ang pagiging wild niya sa kama. Kasi sa tuwing may nangyayari sa amin ay sinasampal at sinasakal niya ako. O di kaya ay kinakagat niya ako sa labi. Pinipiga niya rin yung balikat ko sa likuran ko. So ako naman ay na-injured. Sa sobrang galit ko, pinatulog ko siya sa labas ng gabing-gabi. Palagi na lang siyang ganon. Nung una okay lang naman sa akin pero ngayon na 2 na yung anak namin. Wala na kasi akong ganang makipag-sex. Maraming beses ko naman siyang kinausap tungkol doon pero inuulit niya pa rin. 3 months ago ay gusto niyang ipasok sa wrong hole at napasigaw ako. Sabi ko wag mo naman akong babuyin. Nakakagalit lang na tinatanggi niya pa na nadulas lang naman daw siya. Sobrang na-stress ako at umiiyak ako at pag naaalala ko yon hanggang ngayon nagagalit ako at pinagwawalaan ko siya. Sinasabi ko na diring-diri ako sa kanya kasi napakabastos niya. Para sa akin ay parang naapakan yung pagkababae ko. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len? 2 years na rin kasi kami magkahiwalay sa kwarto. Handa akong tumanggap ng real talk advice. Valid ba tong nararamdaman ko or nag-iinarte lang ako? Letter sender, Winona ng Pampanga. Nabanggit mo na ganun kayo before, na okay lang sa'yo na wild siya. Pero kasi nga, noon yun. Siguro akala niya nagpapakipot ka kaya hindi naniniwala. Kaya naman nagtatangka pa rin siya. Pero yung maparong hole, Diyos mio, wala akong masabi. Kasi napakatindi naman kung mapaparong hole ka. Siguro naman kasi kahit nakapikit or lights off, never marorong hole. Kabisado ng mga lalaki ang G-spot. Kaya sadyang sinadya, akala siguro ay makakalusot. May siguro ipa-check up mo. Iba ang trip ng asawa mo. May problema siya sex drive. At kung ganyan siya ka-wild at ikaw na walang gana, nasabi mo pa 2 years na kayong hiwalay matulog, pwedeng mangyaring mag-cheat siya kasi ganyan siya ka-active. To the point kasi na nababastos ka na, nilalaro ka na, nasasaktan ka pa. Literally saying na nakaka-out of love and respect. You mentioned na kinakausap mo siya about doon pero hindi rin nakikinig. So hindi niya kaya ng normal na usap. Expert na tao sa ganyang case ang kailangan nyo. Yung makaka-convince sa kanya na tamang swabe lang. Hindi yung mala 50 Shades of Grey. Tapos wrong hole. Trauma ang aabutin mo sa kanya. Seek an expert, Mima.